Si Kuya Romer talaga. Pwede mo naman kasing ipasa sa akin yung bola. Natalo tuloy tayo. Sambit ni Jello sa kanyang kuya na si Romer. Tumawa lang si Romer at naupo sa sofa na makauwi sila sa kanilang bahay. Ang lalaki naman nakabantay sa'yo. Sa tingin mo ba mapapasok mo yon? Nag-abot naman ng tubig si Jello kay Romer at sabay silang uminom. Katatapos lang ng magkapatid sa paglalaro ng basketball. Habang nagpapahinga sila doon sa sala, ay ang sakto namang pagdating ng kanilang nanay na si Celia. Napatigil si Jello nang alisin ng kanyang nanay ang tali sa kanyang buhok. Ma, ano ba naman kayo? Inis na sabi ni Jello. Tiningnan naman siya ng seryoso ng kanyang nanay. Akala ko kasi nagpagupit ka na naman ng panlalaki. Nagbuntong hininga si Jello. Ma, hindi po ako nagpagupit. Tinali ko lang po ang buhok ko dahil mainit. Humarap sa salamin si Jello at doon ay sinimulang ayusin ang kanyang buhok. Angela anak, ano ba naman kasi ang nangyari sa'yo? Tingnan mo, ang ganda-ganda mo tapos ganyan ka kumilos. Hindi ka na ba talaga magbabago? Tumawa ng malakas ang panganay na si Romer at marahan naman itong binato ni Jello ng kung ano. Sa muling pagharap ni Jello sa salamin ay pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at sa mga ganong pagkakataon ay lumalabas ang isang imahe ng babae. Ang magandang babae na nagngangalang Angela. Pero wala na sa pagkataong yon ang kanyang kasiyahan. Mas ramdam niya ang totoong kasiyahan sa katauhan ng isang lesbiyana na si Jello. Bata pa lamang si Jello ay alam na niya ang tunay niyang kasarian. Ang kasarian na may babaeng kaanyuan pero pusong lalaki. Noon pa man kasi ay mas madalas nang nakakasama ni Angela ang mga kalalakihan sa kanilang lugar at isa na nga doon ay ang kanyang kuya Romer. Naging malaking impluwensya ito sa katauhan niya sa kasalukuyan kaya imbis na magdalaga, si Angela ay nagbinata. Sa paglipas ng panahon, si Angela ay naging si Jello. Pero sa kasiyahang yon ni Jello ay hindi pabor ang kanyang ina. Kaya nga hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral at makapagtrabaho, ay umaasa pa rin ang kanyang ina na babalik siya sa katauhan bilang si Angela. Pero para kay Jello ay malabo na ito, lalo pa nang makilala niya si Dayan. Si Dayan na lalo pa ngang nagpatibok ng kanyang pusong lalaki. Masaya si Dayan at Jello sa isa't isa. Mahal na mahal ni Jello si Dayan kaya nga handa siyang ibigay ang lahat para dito. Sa 2 taon nilang relasyon ay wala pang hiniling si Dayan na hindi na ibibigay ng lesbiyana na si Jello. Hindi kasi maitatanggi na mapera si Jello. Isang chemical engineer si Jello at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Sa katunayan ay siya ang breadwinner sa kanilang pamilya. Kaya nang makatapos siya ng pag-aaral at makapasa sa board exam, ay agad na rin niyang pinahinto sa pagtatrabaho ang kanyang nanay na si Celia at ang kanyang ama na si Gino. Si Romer naman kasi ay pamilyado na ng panahon na yon at ang maraming pangangailangan ng 2 anak nito ay si Jello din ang madalas na tumutustos. Hindi ito labag sa kalooban ng lesbiyana dahil na rin sa sobrang pagmamahal niya sa kanyang 2 pamangkin. Isang gabi ay nagkita sina Jello at Dayan sa isang restaurant na madalas nilang pinupuntahan. Masaya si Jello na makita si Dayan dahil sa 1 linggo din siyang nanatili sa Baguio para sa kanyang trabaho. Babe, sa susunod na babalik ako sa Baguio. Ikaw naman ang isasama ko. Sigurado magugustuhan mo dun. Sambit ni Jello habang sila ay kumakain. Maraming masayang kwento si Jello sa kanyang kasintahan. Pero napansin niya na tila puro pagtango lang ang sinasagot nito sa kanya. Doon ay tinanong na ng lesbiyana ang dalaga. Dayan, okay ka lang ba? Napansin ko na parang kanina ka pa walang imik dyan. May problema ba? Tumingin ng seryoso si Dayan kay Jello at huminga ito ng malalim. Jello, napapagod na akong magpanggap. Gusto ko nang magpakatotoo sa'yo. Napakunot ang noo ni Jello at pinilit niya si Dayan na sabihin na sa kanya ang gusto nitong sabihin. Hindi rin naman nag-atubili si Dayan. Jello, gusto kong tapusin ang relasyon natin. Labis na ikinabigla ni Jello ang narinig mula sa dalaga.
Teka, anong ibig mong sabihin? Pinaliwanag din naman ni Dayan ang lahat pero hindi ito masyadong naintindihan ng lesbiyana. Dayan, bakit naman ganun? Hindi ko maintindihan eh. Masaya naman tayo, di ba? Lahat naman ng gusto mo, binibigay ko. Lahat ginagawa ko para maging masaya ka. Naguguluhan ako, Dayan. Bakit bigla mong sinasabi ngayon yan sa akin? Nangingilid ang mga luha ni Jello matapos siyang kumprontahin ng dalaga. Napaiwas ng tingin si Dayan at pinipigilan niya ang kanyang sarili na maawa sa lesbiyanang si Jello. Jello, kahit naman kasi ipaliwanag ko, alam kong hindi mo rin maiintindihan. Malaki ang pangarap ko sa sarili ko. At isa sa pangarap ko ay magkaroon ng pamilya. Kailangan nating imulat ang mga sarili natin na ang bagay na yun ang hindi natin maaabot kailanman kung magpapatuloy ang relasyon natin. I'm sorry, Jello. Pero gusto ko nang tapusin ang sa ating dalawa. Hanggang dito na lang tayo. Tumayo si Dayan at lumakad na paalis habang tulala naman si Jello na naiwan sa kanyang kinauupuan. Hanggang sa makauwi ang lesbiyana ay nanatili siyang tulala. At nang makapasok siya sa kanyang kwarto ay doon rin tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Labis ang awa na nararamdaman ni Romer nang malaman na niya ang totoong sinapit ng kanyang kapatid na si Jello. Sa kanilang pag-iinuman doon sa bahay nito ay nakwento sa kanya ni Jello ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa kanya ni Dayan. Alam ni Romer kung gaano kamahal ng kanyang kapatid ang kasintahang dalaga. Gusto niya man gumawa ng paraan para magkaayos ang mga ito pero alam rin niya na mas masasaktan lang si Jello kung mapipilitan lang si Dayan na makipagbalikan. Alam mo, Jello, hindi rin naman natin masisisi si Dayan. Ako, naniniwala naman ako na mahal ka niya. Pero sa palagay ko, hindi sapat lang na mahal ka niya. Dapat tanggap ka niya at kaya niya rin tanggapin ang kinabukasan niya na kasama ka. At yun ang wala kay Dayan. Kasi nga, may iba pa rin siyang pangarap. At hindi ka kasama doon, kapatid. Huwag ka mag-alala. Hindi lang naman si Dayan ang babae dito sa mundo. May makikilala ka pang iba. Sambit ni Romer. Unti-unti namang napangiti si Jello. Kuya Romer, total naman sabi mo marami pang babae dyan, di ba? Pwede bang ligawan ko na lang yung ex-girlfriend mong si Helen? Marahang binatukan ni Romer ang kanyang kapatid habang pareho silang tumatawa. Pinilit ni Jello ang makalimutan si Dayan. Kahit pa nga na sobrang mahal niya ito, ay hindi na niya pinagsiksikan ang kanyang sarili sa dalaga. Napadalas ang pag-iinom ni Jello kasama ang mga lalaki niyang kaibigan. Sa mga ganong pagkakataon ay nagagawa niyang makatakas sa kalungkutan. Isang gabi ay kasama niya ngang muli ang mga kaibigan na nag-iinom. Doon sa bar kung saan sila nag-iinom ay hindi sinasadyang may nahagip ang kanyang mga mata. Nakita rin naman ito ng isa niyang kasama. Jello, si Dayan yun, di ba? Sino yung kasama niyang lalaki? Hindi makapaniwala si Jello na makikita niya doon si Dayan na may kasamang ibang lalaki. Magkahawak ang mga kamay nito at halatang masayang-masaya sila na magkasama. Nang lumakad ang dalawa palabas ng bar ay palihim itong sinundan ni Jello. Nakita niya na naghalikan pa ang mga ito bago sumakay sa kotse. Hindi naman maalis ni Jello ang paningin sa dalawa hanggang sa may humawak sa kanyang balikat. Jello, yan ba ang bago ni Dayan? Gusto mo bang upakan na namin? Sambit ng kaibigan niyang si Fred. Umiwas ng tingin si Jello. Hindi na, hayaan na lang natin sila. Tara na, bumalik na tayo sa loob. Nang lumakad sila pabalik sa loob ng bar ay saglit pang lumingon ulit si Jello. Nakita niyang sumakay na sa kotse si Dayan at ang lalaking kasama nito. Labis na nasaktan si Jello sa kanyang nakita. Kaya nang gabing iyon ay nagpakalunod siya sa alak at nang makauwi ay muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang natunghayan. Doon ay namulat siya sa katotohanan. Sa katotohanan na tuluyan na siyang pinagpalit ni Dayan sa isang totoong lalaki. Sa isang lalaki na hindi lang material na bagay ang kayang ibigay sa kanya, kundi pati ang pinapangarap nitong pamilya.
Dahil sa pinagdaraanan ni Jello ay pinili niyang tumigil sa pagtatrabaho. Isang buwan siyang hindi lumabas sa kanilang bahay na sobrang kinabahala naman ng kanyang pamilya. Kaya nga madalas ay pinupuntahan siya ni Romer para kausapin dahil ito lang ang natatanging nakakaalam sa kanyang pinagdaraanan. Sa isang buwan na pagkukulong ni Jello ay halos maubos na ang kanyang mga luha. Sobrang naaawa naman si Romer sa sinapit ng kanyang kapatid hanggang sa dumating ang isang umaga ay nakita na lang ni Romer na nakabihis si Jello. Tinanong niya ito kung saan ito magpupunta at sinagot naman ito ng lesbiyana. Nakausap ko si Trisha, ipapasok niya daw ako dun sa kumpanya na pinapasukan niya. Matipid lang nang umiti si Jello at lumakad na siya papunta sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Malaki ang ngiti ni Romer nang sundan niya ng tingin ang kanyang kapatid. Talaga nga naman na hindi basta-basta sumusuko ang katulad ni Jello. Kahit pa na nasaktan siya sa pag-ibig ay magpapatuloy pa rin siya sa kanyang buhay. Muli ay bumangon si Jello, pero sa pagkakataong yun ay pinili niyang maging bago ang maraming bagay sa kanyang paligid. Isa na nga dito ay ang kanyang bagong trabaho kung saan alam niya na magkakaroon rin siya ng mga bagong kaibigan. Tinulungan si Jello ng kanyang pinsan na si Trisha na makapasok sa kumpanyang pinapasukan nito. Isa rin kasing chemical engineer si Trisha at kaedad lang ito ni Jello. Kahit paano ay naging masaya naman si Jello sa bago niyang trabaho, lalo pat kasama niya ang isa sa mga kasundo niyang pinsan. Jello, alam mo sabi sa akin ni Mr. Gonzales, natutuwa daw siya sa'yo. Masipag ka daw kasi tsaka matalino. Feeling ko nga may gusto siya sa'yo eh. Kapag yung boss ba natin ang nanligaw sa'yo, magiging babae ka kaya? Tanong ni Trisha nang puntahan niya si Jello sa table nito. Natawa si Jello sa tanong ng kanyang pinsan. Ano bang sinasabi mo dyan? Trisha, ganito na ako. Malabo nang maging babae ako kahit na anong mangyari. Napangiwi naman si Trisha. Saka nga pala, mag-coffee daw tayo nila Eunice mamaya dyan sa lobby. Dapat libre mo dahil mukhang mapapaaga ang promotion mo. Biruin mo, sa tagal namin dito naunahan mo pa kami. Nakakainis, di ba? Napapailing na lang na tumawa si Jello. Mabilis na naging kaibigan ni Jello ang marami niyang katrabaho. Doon ay unti-unti rin namang nasanay ang lesbiyana na makisama sa mga kababaihan. Jello, may plano kami mag-outing ni Leonie sa mga susunod na linggo. Dapat sumama ka ha, sabi ni Trisha habang nandoon sila sa isang coffee shop sa lobby ng building kung saan sila nagtatrabaho. Mabilis na pumayag si Jello sa imbitasyon ng mga ito. Masaya naman sina Eunice at Trisha sa pagpayag ni Jello sa kanilang plano. Nagpatuloy ang masaya nilang kwentuhan habang sila ay nagme-merienda. Hanggang sa napatingin si Jello sa isang grupo ng mga kalalakihan na bumibili ng kape sa counter. Napatigil siya nang makita niya ang isa sa mga ito. Tinanong naman siya ni Eunice kung ano ang tinitingnan nito. Eunice, kilala niyo ba ang mga lalaking yan? Tanong ni Jello. Sumagot din naman si Eunice. Hindi namin sila kilala, pero madalas din sila dito sa coffee shop sa lobby. Malamang dito rin sila sa building na to nagtatrabaho. Sakto naman na palabas na ang grupo ng mga lalaki at agad itong sinundan ni Jello. Mabilis din naman siyang hinabol nila Eunice at Trisha. Jello, bakit ba? Ano bang problema? May kasalanan ba sa'yo mga lalaking yun? Tanong ni Trisha. Sumagot naman si Jello. Yung isa kasi sa mga lalaking yun ang bagong boyfriend ng ex-girlfriend kong si Dayan. Tila natigilan ang dalawang dalaga sa kanilang narinig at tinanong kung sino sa mga yun ang tinutukoy. Sinagot naman ito ni Jello. Yung naka-white na polo. Yung pinakamatangkad, napangangan naman si Trisha. Yung naka-white na polo? You mean yung pinakagwapo dun sa mga yun? Bahagyang tumawa naman si Jello sa inis. Gwapo na ba yun sa inyo? Mukha ngang halimaw sa kagubatan. Tara na nga, bumalik na tayo sa trabaho. Nagkatinginan naman ang dalawa nang bigla silang tinalikuran ng lesbiyanang si Jello. Hindi makapaniwala si Jello na sa bagong kumpanya na kanyang pinapasukan ay may magbabalik ng alaala sa kanyang nakaraan. Ang masaklap pa dito ay doon niya nga nakita ang lalaking pinalit sa kanya ni Dayan. Nandoon ang galit ni Jello sa tuwing natatanaw niya ang naturang binata.
Minsan ay nakasabay niya pa mismo ito sa counter sa coffee shop at nagawa niyang pagmasdan ito ng malapitan. Napatigil siya nang mapatingin ito sa kanya at ngumiti. Mabilis naman na umirap ang lesbiyana sa binata. Sa muli niyang pagsulyap dito ay nakita niyang palabas na ang naturang binata sa coffee shop. Hindi na iwasan ng lesbiyana na gustuhin niyang kilalanin ang lalaking ito. Gusto niyang malaman ang katauhan nito nang sa gayon ay malaman niya ang dahilan kung bakit ito ang pinalit sa kanya ng babaeng minahal niya ng 2 taon. Hanggang sa mabigyan nga siya ng pagkakataon. Mga accountant pala sila dyan sa Gomez Corporation. Tapos yung isa doon, nakilala at nakakwentuhan ko nga doon sa lobby. Siya si Gerson. Tinanong ko na rin yung pangalan ng lalaking sinasabi mong boyfriend ngayon ng ex mo. Martin daw ang pangalan ng gwapong yun. Sambit ni Eunice na halatang kinikilig pa matapos makakwentuhan sa lobby ang isa sa grupo ng mga kalalakihan. Umirap si Jello sa kanyang narinig. Muli namang nagsalita si Eunice. Inimbitahan ako ni Gerson na lumabas kami sa Friday night. Kasama raw yung mga kaibigan niya pati na rin si Martin. Anong sa palagay mo, Jello? Diba gusto mong malaman ang katauhan ng Martin na yun? Di sasama ka sa amin sa Friday night? Napatigil saglit si Jello at nakaramdam siya ng kaba. Sa huli ay tumanggi si Jello. Alam niya kasing posibleng malaman ng mga kalalakihan ang kanyang pakay. Pero mabilis din siyang nakaisip ng paraan at agad na kinausap si Trisha. Sige naman na insan, pumayag ka na. Ngayon lang naman ako hihingi ng pabor sa'yo eh. Napakamot sa ulo si Trisha. Jello, ano ka ba? Hindi naman madali ang gusto mong mangyari. Lalandiin ko ang Martin na yun tapos ano? Pag naghiwalay ba sila ni Diane? Sa palagay mo ba babalik sa'yo ang babaeng yun? At saka, alam mo naman na may boyfriend na ako, diba? Nagbuntong hininga si Jello at wala nang nagawa nang hindi niya napilit si Trisha sa kanyang pabor. Sa huli ay hinayaan na lang niya ang kanyang plano at minabuting hindi na ito pansinin pa. Bago ang araw ng Biyernes ay bigla na lamang nag-iba na naman ang takbo ng isip ni Jello. Naisip niya na hindi niya dapat palagpasin ang pagkakataon na makilala ang kanyang karibal. Eunice, matutuloy ba kayo ng Gerson na yung bukas ng gabi? Sumagot naman si Eunice. Oo, kasama nga si Trisha eh. Ikaw ba? Hindi ka ba talaga sasama? Ngumiti naman si Jello. Sige, sasama ako. Napangiti naman si Eunice at masaya siya nang malaman niyang sasama na rin ang lesbiyanang si Jello. Naging buo nga ang loob ni Jello sa kanyang plano. Doon ay naisip niya ang pait na kanyang pinagdaanan habang si Diane at ang bagong lalaki sa buhay nito ay nagsasaya. Sa alaalang yon ay mas lalong tumindi ang galit ni Jello. Galit na nagpabago sa kanyang plano at ang naunang simpleng plano ay tumindi pa nga. Isang simpleng plano na hahantong sa isang malaking paghihiganti. Araw ng Biyernes ay hinanda ni Jello ang kanyang sarili. Ang gabing yun kung saan maghaharap sila ng kanyang karibal. Ang gabi kung saan magsisimula ang kanyang pakay. Jello, 5:00 na. Nag-text na sa akin si Gerson. Hihintayin daw nila tayo nila Martin doon sa lobby. Sabihan mo na rin si Trisha at mag-aayos lang ako ng sarili ko. Nasasabik na sabi ni Eunice. Sumagot naman ang lesbiyana na si Jello. Ikaw na magsabi kay Trisha. Mag-aayos lang din ako dyan sa restroom. Bahagyang tumawa si Eunice. Don't tell me magme-makeup ka rin katulad ko. Tinawanan lang din ni Jello si Eunice at nagtungo na nga siya sa banyo. Matapos ang 20 minuto ay nakahanda na si Eunice at ganon din si Trisha. Trisha, nasaan na ba si Jello? Akala ko ba kasama siya? Sabi niya lang sa akin kanina mag-aayos lang din siya tapos biglang hindi ko na siya makita. Inis na sabi ni Eunice. Ewan ko ba dyan sa tomboy na yan? Kanina pa siya nandyan sa loob ng restroom. Nilak niya pa yung pinto. Ang dami na nga naghihintay sa kanya para gumamit ng banyo. Minuto nga lang ang lumipas ay bumukas na ang pinto ng banyo at lumabas mula doon ang isang babae. Isang babae na kahit sinong lalaki ay lilingunin ito dahil sa taglay nitong kagandahan. Nakalugay ang mahaba nitong buhok habang suot ang isang bestida na talaga nga namang nagpalabas ng kanyang nakakaakit na hubog ng katawan. Natulala ang lahat na nandoon sa opisina sa paglabas ni Jello matapos nitong mag-ibang anyo.
Malaki ang ngiti ng mga kababaihan, habang tulala naman ang mga kalalakihan, at ang kasunod niyon ay ang hiyawan ng lahat. Jello? Ikaw pala yan? Ang ganda-ganda mo! Sambit ng isang babaeng kaopisina. Sumabat din ang isang lalaki. Jello, hanap pa ako ng hanap sa destiny ko. Nandyan ka lang pala. Bahagyang tumawa si Jello at hinarap ang mga katrabaho. From now on, hindi na ako si Jello. Tawagin niyo na lang ako sa totoo kong pangalan. Angela. Angela Marquez. Matamis siyang ngumiti sa lahat at lumakad na papunta sa harapan nila Trisha at Eunice na tulala din ng mga oras na yon. Nasa labi na ba ang mga boys? Baka hinihintay na nila tayo. Let's go? Natuloy ang tatlong babae sa paglabas ng gabing iyon. Doon nga ay nakasama nila ang dalawang lalaking accountant. Ito ay si Gerson na partner ni Eunice ng sandaling yon. At ang isa naman ay si Martin na kasalukuyang kasintahan ni Dayan. Kasama rin nila doon ang boyfriend ni Trisha na si Alvin. Nakatutok ang mga mata ni Trisha sa pinsan niyang si Jello na lumabas bilang si Angela ng gabing iyon. Nasabi kasi sa kanya ni Angela ang plano nito at hindi makapaniwala si Trisha. Gusto niya man sana itong pigilan pero minabuti niyang suportahan na lang din ito. Habang sila ay nag-iinom ay ramdam ni Angela ang mga lihim at pasimpleng pagsulyap sa kanya ni Martin, ang lalaki na kanyang karibal kay Dayan. Ginamit niya itong pagkakataon para lalo pang akitin ang binata, hanggang sa nagtama ang kanilang mga mata. Matamis na ngumiti si Angela kay Martin at napangiti din naman si Martin sa nagpapanggap na dalaga. Doon ay masaya si Angela dahil umaayon ang mga kaganapan sa kanyang plano. Lalabas lang ako saglit ha, sambit ni Angela. Nang tumayo siya para lumabas ng bar ay naghuling sulyap pa siya kay Martin. At nang makita niyang nakatingin ito sa kanya ay ngumiti siya dito. Senyalis ito na pinapasunod niya sa kanya ang binata. Bumigay nga sa bitag si Martin. Wala pang isang minuto ay sumunod na ito kay Angela. Bakit bigla kang lumabas? Nakangiting tanong ni Martin. Sumagot naman si Angela. Wala lang. Gusto ko lang magpahangin. At saka gusto lang din kita makilala. Bahagyang tumawa si Martin. Ako? Seryoso ka ba? Kakaiba ka. Sa dami ng babaeng nakilala ko, natatakot sila sa akin. Mukha daw kasi akong babaero. Bahagyang tumawa si Angela. Baka naman kasi babaero ka talaga. Matanong ko nga, may girlfriend ka na ba? Ilang segundo bago sumagot ang binata. Wala akong girlfriend sa ngayon. Tinago ni Angela ang malademonyo niyang ngiti. Doon ay napagtanto niya na manluloko nga ang lalaking pinalit sa kanya ni Dayan. Nagpatuloy ang kwentuhan nila doon sa terasa ng bar at kahit paano ay mas nakilala na nga ni Angela si Martin. Ang boyfriend ni Trisha na si Alvin ang naghatid kay Angela pauwi sa bahay nito. Habang nasa loob ng kotse ay nagkausap pa ang magpinsan. Trisha, manluloko siya. Niloloko niya si Dayan. Biruin mo, sinabi niya na wala siyang girlfriend. Natatawa naman si Trisha. Kung makapagsalita ka naman parang hindi panluloko ang ginagawa mo ngayon. Talagang nagawa mo pang baguhin ang sarili mo para lang dyan sa plano mo? Ilang segundo bago nakasagot si Angela. Bakit ba? Maganda naman di ba? Bagay naman sa akin. Kasi kung hindi maganda, bakit kanina patingin ng tingin sa akin yung boyfriend mo? Napatingin si Trisha kay Alvin na kasalukuyang nagmamaneho at huling-huli niya nga ang pagsulyap nito sa lesbiyanang nakaupo sa likurang bahagi ng kotse. Marahang kinurot ni Trisha sa braso si Alvin habang malademonyo naman ang ngiti ni Angela at nagpipigil siya ng tawa. Sa mga sumunod na araw ay hindi pa rin binalik ni Angela ang katauhan niya bilang si Jello. Pinagpatuloy niya ang malaking pagpapanggap at ang kanyang malaking plano. Madalas ay nagtatagpo ang landas nila ni Martin doon sa coffee shop na nasa lobby ng building kung saan sila parehong nagtatrabaho. Kinuha rin itong pagkakataon ni Angela para mas malaman ang buong katauhan ni Martin. Bukod sa pagsisinungaling nitong may girlfriend ito ay hinahanapan pa rin ito ni Angela ng baho
na maaaring maging dahilan para tuluyan itong iwanan ni Dayan. Alam mo, nasisiguro ko na may malalaman pa akong baho dyan sa Martin na yan eh. Pagmasdan mo mabuti yung itsura niya, hindi lang siya mukhang babaero. Feeling ko, oportunista yan sa mga babae eh. Tingnan mo Trisha, tingnan mo lang talaga. Mapapatunayan ko yung sinasabi ko. Napapailing na lang na natatawa si Trisha. Ewan ko sa iyo, Tibo. Bakit ba hindi mo nalang hayaan si Dayan na maging masaya kay Martin? Umirap naman si Angela hanggang sa dumating doon si Eunice. Mas madalas na nakakasama ni Eunice si Martin dahil nga nagkakamabutihan sila ng loob ni Gerson. Trisha, Angela, di ba may plano tayong mag-outing sa darating na long weekend? Nasabi ko kasi ito kay Gerson, tapos gusto nilang sumama. Nainis pa noong una si Trisha dahil nga plano nilang silang tatlo lang ang magkakasama sa kanilang outing at dahil nga sa sinabi ni Eunice ay nagpasya siyang hindi na sumama. Napanguso naman si Eunice. Ano ka ba naman Trisha? Sayang yun. May alam na resort si Martin sa Bataan at libre na daw tayong lahat doon dahil siya daw ang bahala. Hanggang sa nagsalita na rin si Angela. So kasama si Martin? Sige, sasama ako. Napatingin si Trisha sa lesbiyana niyang pinsan kaya sa huli ay wala na siyang nagawa. Nandoon ang takot niya na baka kung anong kalokohan ang gawin doon ni Angela kaya minabuti na rin niya ang sumama. Biyernes ng hapon ay maaga ngang nag-out sa trabaho sina Angela para sa kanilang outing. 6:00 na ng gabi na makarating sila sa Bataan. Magkasama sa kwarto ang magkasintahan na sina Alvin at Trisha. Habang kanya-kanyang kwarto naman sina Gerson at Martin. Giniit naman ni Angela na sila na lang ni Eunice ang magsasama sa iisang kwarto. At naging ganun nga ang setup sa resort na kanilang pinuntahan. Sa unang gabi nila doon ay minabuti nila ang mag-inuman. Si Eunice ang bumida sa kwentuhan na nagpahalakhak sa kanilang lahat. Nang sandaling yon ay paulit-ulit na nahuhuli ni Angela si Martin na sumusulyap sa kanya. Ngumingiti naman dito ang nagpapanggap na si Angela. Bandang 10:00 ng gabi ay nagkayayaan na rin ang lahat na matulog. Sa pagpasok ni Angela sa kwarto ay nagtaka siya nang hindi niya makita si Eunice. Alam niyang lasing ito kaya minabuti niyang hanapin na ito para sila ay makatulog na. Iilan na lang ang tao na gising doon sa resort ng mga oras na yon. Sa paghahanap ni Angela kay Eunice ay si Martin ang nakita niya. Nag-iinom itong mag-isa habang nakatayo sa isang malawak na balkonahe. Tatalikod na sana si Angela nang marinig niyang tinawag siya nito. Angela, bakit gising ka pa? Wala namang choice si Angela kaya lumapit na rin siya dito. Hinahanap ko kasi si Eunice. Nakita mo ba siya? Bahagyang tumawa naman si Martin. Kasama niya kanina si Gerson. Siguradong dun na matutulog sa kwarto ni Gerson niyang kaibigan mo. Napabuntong hininga naman si Angela nang mapagtanto niyang wala siyang makakasama na matulog sa kwarto. Doon sa lugar na kinatatayuan nila Martin ay makikita ang kabuuan ng magandang resort. Angela, nagustuhan mo ba dito? Napatingin si Angela sa binata at ngumiti siya dito. Oo naman, maganda dito. Tahimik, nakakawala ng stress. Masaya naman si Martin sa sinagot ng dalaga. Alam mo ba, dito ako palagi nagpupunta kapag napapagod na ako sa buhay sa Maynila. Kaya masaya ako na nagustuhan mo dito. Kapag gusto mong bumalik dito, sabihan mo lang ako ah. Tumango naman si Angela. Doon ay tumatakbo na naman sa kanyang isipan ang mga hinala niya sa pagkatao ni Martin. Para kay Angela ay taktika ito ng mga lalaking oportunista sa mga babae. Doon ay sinubukan niyang sundutan ang kanilang usapan. Martin, maganda ba ako para sa'yo? Napatingin si Martin sa dalaga. Oo naman, maganda ka. Mabait at sabi nila matalino ka rin daw. Kaya nga hindi ko naiwasan sarili ko na magkagusto sa'yo eh. Obvious naman sa mga palihim kong pagsulyap sa'yo, di ba? Bahagyang tumawa si Angela. Para sa kanya ay mas nahuhuli na nga niya sa kanyang patibong ang kanyang karibal. Kung gusto mo pala ako, bakit hindi mo ko ligawan? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Martin bago siya sumagot. May aminin ako sa iyo, Angela. May girlfriend na ako. Natigilan si Angela nang nagawa ni Martin na sabihin ang totoo.
Inaasahan niya kasi na puro kasinungalingan ang lalabas sa bibig nito. Teka lang Martin, totoo ba ang sinasabi mo? Matipid na ngumiti si Martin at doon ay simulan niya ang magkwento. Dayan ang pangalan ng girlfriend ko. Masaya kami. Nagpunta pa kami sa Singapore nung nakarang buwan lang. Pero 2 linggo pa lang nakalipas. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang siya nanlamig sa akin. Sabi niya, mag-cool off daw muna kami. Gusto niya lang muna mapag-isa. Ewan ko ba? Lahat naman binibigay ko sa kanya. Pero bigla na lang ganun. Ang hirap, di ba? Ni hindi ko alam kung girlfriend ko pa ba siya o hindi na. Sobrang natigilan si Angela sa kwento ni Martin. Hindi niya kasi ito inaasahan. Hangad kasi niya na puro kasinungalingan at panlulokong salita lang ang lalabas sa bibig ng binata. Pero sa hindi inaasahan ay nagbitiw ito ng katotohanan. Wala nang salitang lumabas sa bibig ni Angela, kaya nagpaalam na siya kay Martin na babalik na sa kwarto. Nagpasya na rin naman na ang binata na matulog na rin at hinatid niya pa muna si Angela sa kwartong tutulugan nito. Angela, salamat ah. Pasensya ka na kung medyo naging madrama ako kanina. Bahagyang tumawa naman ang dalaga. Wala yun. Sige na, matutulog na ako. Nang isara ni Angela ang pinto ay doon niya muling naisip ang mga sinabi ni Martin. Kinabukasan ay agad ngang kinuwento ni Angela kay Trisha ang mga sinabi ni Martin sa nagdaan na gabi. Inamin niya sa akin na gusto niya ako pero inamin din niya na girlfriend niya si Dayan. Bakit niya ginawa yun? Hindi ko maintindihan ang katauhan ng lalaking yun, Trisha. Sambit ni Angela habang kasabay na kumakain ng kanyang pinsan, pati na rin ang boyfriend nitong si Alvin. Sumagot naman si Trisha. Ano ka ba naman Angela? Hindi pa ba obvious sa'yo? Ibig sabihin, hindi man luloko si Martin. Kasi kung babaero siya, magpapanggap siya sa'yong single siya. Umirap naman si Angela dahil tila hindi pa rin niya tanggap ang magandang katauhan ng kanyang karibal. Basta, hindi pa rin ako naniniwala na loyal siya. Nag-cool off lang sila ni Dayan tapos may ibang babae na siyang sinasamahan. At alam kong hindi lang yun ang kagaguhan niya. Mahahanapan ko rin ang bahuyang Martin na yan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkikwentuhan ay sakto naman na dumating doon ang tao na kanilang pinag-uusapan. Angela, nandito ka lang pala. Iimbitahan sana kitang mag-almusal pero mukhang katatapos niyo lang pala nila Trisha. Ngumiti naman si Trisha sa kanyang pinsan. Ay, alam mo Martin, kakaganyan mo sa pinsan ko, hindi malabong ma-inlove yan sa'yo. Saglit na tiningnan ni Angela ng matalim si Trisha bago siya ngumiti kay Martin. Oo, katatapos lang namin. Tumango naman si Martin. Kung ganun, baka gusto mong sumama sa akin. May papasyalan lang akong isla na malapit dito. Nagdahilan naman si Angela. Naku, gusto ko sana Martin. Kaya lang hindi ko naman pwedeng iwanan itong si Trisha. Hanggang sa sumabat muli si Trisha. Naku, okay lang kami dito insan. Ikaw talaga, wag mo na kaming intindihin ni Alvin. Magsiswimming kasi kami mamaya kaya sumama ka na dyan kay Martin. Napangiti si Martin habang tila naipit naman sa sitwasyon si Angela. Yun naman pala Angela, di makakasama ka sa akin? Bali paano? Ipapahanda ko lang yung speedboat. Babalikan kita dito ah. Nang makaalis si Martin ay binato naman ni Angela ng tissue sa muka si Trisha. Baliw ka talaga. Bakit mo hinayaan na maisama niya ako? Paano kung may masamang balak pala yan sa akin? Nakakainis ka. Bahagyang tumawa si Trisha. Anong masamang balak? Baka nakakalimutan mo. Ikaw itong nagpapanggap. At saka, baka pagkakataon mo na ito para makahanap ng baho sa katauhan niyang karibal mo. Umirap si Angela at naiinis na iniwan sina Trisha at Alvin. Natuloy nga si Angela sa pagsama kay Martin papunta sa isang malapit na isla. Papunta pa lang sila ay marami na silang napagkwentuhan habang sila ay magkasama. Sa sandaling yun ay nagtanong naman si Angela tungkol sa buhay pag-ibig ng binata. Dayan ang pangalan ng girlfriend mo, diba? Kamusta naman siya? Talaga bang gusto mo siya o baka dahil nga bata ka pa, naglalaro ka lang ng mga babae?
Napatingin si Martin kay Angela at bahagya siyang tumawa. Hindi ko naman gawain yun, Angela. Mahal ko si Dayan. Marami kasing katangian niya ang sobra kong nagustuhan. Isa na doon ay ang pagiging mabait niya at ubod din ng sipag. Alam mo ba? Doble-doble kung kumayod ang girlfriend ko. Kahit pa nga na may maganda naman siyang trabaho. Gusto niya daw kasing mapaghandaan ng future namin. Sabi ko naman, hindi na kailangan. Sumagot naman si Angela. Baka naman kasi pera lang ang habol mo sa girlfriend mo. Doon ay lalo pang lumakas ang tawa ni Martin. Mukha ba akong manggagancho para sa'yo? Hindi na nakasagot pa si Angela nang makarating na sila sa isla. Sobrang natigilan si Angela sa ganda ng lugar na kanilang pinuntahan. Halatang halata ito sa mukha niya. Napangiti rin si Martin nang makita niyang masaya ang dalaga. Angela, anong masasabi mo? Maganda ba itong isla? Doon ay totoong salita na ang lumabas sa dalaga. Sobrang ganda dito, Martin. Hindi ako makapaniwala na may ganitong kagandang isla dito sa probinsya. Sumagot naman si Martin. Si Daddy ang nakadiskubre nitong isla. Sa totoo lang, approval ko na nga lang ang kulang para maidugtong itong maliit na isla sa Villana Resort. Kung ikaw ang tatanungin ko, Angela, approve ba sa'yo to? Napakunot ang noo ng dalaga. Sobrang approve sa akin ito. Pero teka lang, di ba yung Villana Resort yung resort na tinutuluyan natin ngayon? Ano naman ang kinalaman ng approval mo doon? Ngumiti lang si Martin. Halika na, baka hinahanap na tayo ng mga kasama natin. Nang lumakad si Martin ay naiwan naman doon si Angela kasama ang isang pahinante ng speedboat. Dito nagtanong si Angela, Kuya, sino ba si Martin doon sa Villana Resort? Sumagot naman ang naturang pahinante. Ang pamilya po ni Sir Martin ang may-ari ng resort. Sobrang natigilan si Angela sa kanyang nalaman. Hindi siya makapaniwala na ganun kayaman ang karibal niya kay Dayan hanggang sa tinawag na siya nito. Nang sumunod si Angela ay maingat pa siyang inalalayan ni Martin pasakay sa speedboat. Trisha, hindi niyo man lang nasabi sa akin na ang pamilya ni Martin ang may-ari nitong resort na pinuntahan natin. Sambit ni Angela nang makabalik sila sa Villana Resort. Sumagot naman si Trisha. Ano ka ba? Si Martin mismo ang nagsabi sa atin noong nasa biyahe pa lang tayo. Hindi mo ba narinig yun? At ang kuya niya ang may-ari ng kumpanya kung saan siya nagtatrabaho. Napaupo na lang sa inis si Angela. Hindi ko akalain na ganyan pala kayaman ang boyfriend ni Dayan. Nakakainis. Pinagbintangan ko pa naman siya kanina na pineperahan niya lang ang ex ko. Tinawanan naman siya ni Trisha. Karma mo yan. Paano ba naman kasi? Puro sa negatibo na pagkatao ni Martin ka nakatutok. Bakit ba hindi mo nalang tanggapin na galing sa edukado at mabait na pamilya ang karibal mo? Napatingin si Angela kay Trisha. Mabait na pamilya? Paano ka naman nakakasiguro? Alam mo, hindi nga natin alam kung legal lahat ng negosyo ng pamilya nila. Malay ba natin kung mga abusado silang mayayaman? At yan talaga ang aalamin ko. Tumayo si Angela at padabog na iniwan sina Alvin at Trisha. Napatingin si Trisha sa kanyang kasintahan at pareho silang napapailing. Kinabukasan ay 8:00 na nagising si Eunice sa kwarto nila ni Angela. Napansin niyang wala na ang lesbiyana sa higaan nito. Sa paglabas niya ng kwarto ay naabutan niyang nagkakasiyahan doon sina Trisha, Alvin at Gerson. Nagtanong si Eunice nang makalapit siya sa mga ito. Nakita niyo ba si Angela? Wala na kasi siya doon sa kwarto. Sumagot naman si Gerson. Maaga silang umalis kanina ni Martin. May pupuntahan daw sila. Napakunot ang noo ni Eunice. Trisha, pinayagan mo si Angela? Mukhang dinidiskartehan na niyang si Martin ang pinsan mo ah. Natatawa nitong sabi. Natawa na lang din si Trisha dahil nga alam nilang pareho ni Eunice ang totoong katauhan ni Angela. Sumama nga talaga si Angela kay Martin ng umagang iyon. Nagpunta sila sa isang komunidad ng mga mangingisda doon sa probinsya. Tumanggi pa nga noong una si Angela na sumama, pero naisip niya na baka sa sandaling yon ay mahanapan niya rin ng baho ang pamilya ng kanyang karibal. Kitang-kita ni Angela ang mainit na pagtanggap kay Martin ng mga tao doon sa komunidad na kanilang pinuntahan.
Tuwang-tuwa ang mga tao doon sa pagdating ni Martin. Pinakilala naman ni Martin si Angela sa mga tao doon bilang kanyang kaibigan. Tila nagkaroon ng biglaang piyesta dahil maraming pagkain ang niluto. Habang nakaupo si Angela sa isang tabi, ay pinagmamasdan niya si Martin na masayang nakikipagkamustahan sa mga mangingisda. Malaki ang ngiti nito pati na rin ng mga tao na kanyang kausap. Isa sa mga tao doon ay ginamit ni Angela para mag-imbestiga. "Kuya, madalas ba dito sa lugar niyo si Martin?" Sumagot naman ang lalaking kinausap ni Angela. "Si Sir Martin, 2 taon din na hindi nagpunta dito. Pero yung daddy niya, madalas po dito." Tumingin ng seryoso si Angela sa kausap. "Bakit po? May negosyo po ba ang pamilya nila dito sa baryo? Legal po ba ang mga negosyo na yon? Kuya, magsabi ka sa akin ng totoo. Pwede ko kayong matulungan kung inaabuso kayo ng pamilya nila Martin. Marami akong kontak na otoridad sa Maynila." Napakunot ang noo ng lalaki. "Wala naman silang ibang negosyo dito kundi ang Bilyana Resort. Madalas dito sila Sir Martin kasi sila ang tumutulong sa maraming mangingisda dito sa baryo." Napatigil si Angela sa kanyang nalaman. Nang tumayo na ang lalaking kausap niya ay muli siyang napatingin kay Martin. Nagkataon na nakatingin din ito sa kanya habang kakwentuhan ng ilang mangingisda. Tinawag siya ni Martin na lumapit, pero tumango lang siya at ngumiti. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan habang pinagmamasdan ang lugar na kanilang kinaroroonan. Tila napagtanto niya na wala siyang mahahanap doon na hindi magandang impormasyon tungkol sa katauhan ni Martin. Nang muli siyang mapalingon sa binata ay nakita niyang may karga na itong isang sanggol na mga nasa 1 taong gulang na. Nilalaro ito ni Martin. Hindi na alis ni Angela ang mga mata niya sa kanyang nasaksihan at doon ay hindi niya naiwasan ang mapangiti. Isang totoong ngiti. Hindi niya naitago sa kanyang sarili ang paghanga sa katauhan ng lalaking hinahanapan niya ng kamalian. "Angela, okay ka lang ba?" Tanong ni Martin nang lumapit siya sa dalaga. Ngumiti naman si Angela. "Oo, okay lang ako." Naupo si Martin sa bakanteng upuan. "Nagugutom ka na siguro. Huwag ka mag-alala. Nagpahanda ako ng maraming pagkain tapos mamaya makikipag-boodle fight tayo sa mga taga dito. Masaya yun, di ba?" Tumango lang si Angela. "Martin, kamag-anak mo ba ang mga taga dito?" Kumunot ang noo ni Martin. "Kamag-anak? Hindi naman. Bakit mo natanong?" Umiwas ng tingin si Angela at kunwaring nag-ayos ng ilang mga gamit na nasa mesa. "Wala lang. Nasabi kasi sa akin na tinutulungan ng pamilya mo ang mga taga dito." "Para saan?" Ngumiti naman si Martin. "Kasi kailangan nila ng tulong. Ang nangangailangan, dapat tinutulungan. Tama ako, di ba?" Sa sandaling yun ay nakulong si Angela sa mga mata ni Martin na nakangiti sa kanya. Tila nahirapan siyang alisin ang paningin niya sa binata ng sandaling yon, hanggang sa 2 bata ang lumapit sa kanila at hinatak ang kamay ni Martin. "Kuya Martin, sali ka sa amin. Maglalaro kami ng patintero." Muling nagkatinginan sina Angela at Martin at pareho silang bahagyang tumawa. Sumali nga si Martin sa laro ng mga bata. At ang lahat ng mga taga doon ay malaki ang ngiti habang pinapanood ang mga bata na masayang nakikipaglaro ng patintero kay Martin. Napuno ng tawanan ang umagang yun doon sa komunidad ng mga mangingisda. Isa sa tuwang-tuwa sa panonood sa mga ito ay ang dalagang si Angela. Malaki ang ngiti niya na pinapanood si Martin na sinasabayan din ng mga hindi mapigilang tawa. Napatingin sa kanya si Martin. "Sandali lang. Mas maganda kung kasali natin si Ate Angela nyo." Napapailing na tumawa si Angela nang hawakan ni Martin ang kanyang kamay at sinali nga siya nito sa laro ng mga bata. Hindi nga tumanggi si Angela. Sa sandaling yon ay tila nakalimutan niya ang totoo niyang misyon kung bakit niya kasama si Martin. Tila mas nanaig sa kanya ang matinding galak ng mga oras na yon. Hindi maitatanggi sa mukha niya ang saya na kanyang nararamdaman habang nakikipaglaro sa mga bata, pati na rin sa binatang si Martin. Matindi pa ang hiyawan ng lahat ng tao doon sa community nang bahagyang madalas si Angela
at mabuti na lamang ay nasalo siya ni Martin. Nakatitig sa mga mata niya si Martin at may kung anong bagay ang nararamdaman si Angela, bagay na hindi niya maintindihan. Nang ipagpatuloy nila ang kanilang paglalaro ay nakaramdam nga ng ilang si Angela. Lingid sa kanyang kaalaman ay halata na ng lahat ang pamumula ng kanyang pisngi, bagay na unang beses palang naranasan ng lesbiana. Matapos ang masayang laro ay nagkaroon nga ng malaking boodle fight doon sa community. Kasalo ng mga mangingisda sa pagkain sina Angela at Martin. "Huwag ka na magkutsara, mas masarap kumain na nakakamay," sabi ni Martin nang agawin ng binata ang hawak na kutsara ng dalaga. Bahagyang tumawa si Angela at wala nang nagawa kundi sabayan si Martin na kumain ng nakakamay. "Tikman mo itong hipon. Bagong huli lang ang mga ito kanina madaling araw. Kumakain ka ba nito?" Nakangiting tanong ni Martin. Sumagot naman si Angela. "Oo naman, paborito ko kaya yan." Pinagbalat pa ni Martin ng hipon ang dalaga. Sunod na hinimay-himay ni Martin ang ilang kamatis para kay Angela. Tinanggal na rin ng binata ang ilang tinik ng isda at nilagay din ito sa harapan ni Angela. Napatingin ang dalaga sa binata sa ginagawa nito. Doon ay hindi niya napigilan ang mapangiti. Sa tanan kasi ng buhay niya ay doon niya lang naranasan na may isang lalaki ang nag-aasikaso sa kanya. Nasanay si Angela na siya ang nag-aasikaso doon kay Dayan. At sa sandaling yon ay doon napagtanto ng dalaga na masarap pala sa pakiramdam na may tao na tila nag-aalaga sa kanya. Hindi pa lubos akalain ni Angela na mararanasan niya ito sa isang lalaki at sa mismong karibal pa niya. Nahuli siya ni Martin na nakatitig sa kanya at doon ay agad na umiwas ng tingin ang dalaga at kunwaring abalang kumakain. Saglit itong pinagmasdan ni Martin at natawa na lang siya na napapailing. Labis ang pasasalamat kay Martin at Angela ng mga tao doon sa komunidad ng mga mangingisda nang magpaalam na sila sa mga ito. Halata sa muka ng mga tao na sobra silang naging masaya na nakasama sina Martin. Nang pauwi na sila ay pinilit ni Martin si Angela na huwag na silang sumabay sa service ng Villana Resort. Nasabi ng binata na nasa 20 minuto lang naman ang kanilang lalakarin para makarating sa Villana Resort. Sa huli ay pumayag din naman si Angela. Alam niya rin naman kasing magiging masaya ito dahil ang dalampasigan ng kanilang lalakaran at maraming magagandang tanawin silang madaraanan. Habang naglalakad ay patuloy nilang pinag-uusapan ang tungkol sa community. Ang pangingisda ang kabuhayan ng mga magulang doon ng daddy ko. Kaya sobrang malapit ang pamilya namin sa mga katulad nila. Noong panahon na pinapatayo pa lang namin ang Villana Resort, hindi pa nga pabor ang mga taga-sityo maunlad sa pagpapatayo ng resort dito sa lugar nila. Pero ang ginawa ni Papa, halos lahat ng kinikita ng resort ay sa kanila napupunta. Sumagot naman si Angela sa kwento ni Martin. Kaya pala halos puro taga-sityo maunlad ang empleyado doon sa Villana Resort. Alam mo, hindi ko akalain na ganyan kabait ang pamilya mo. Yung itsura mo kasi parang loko-lokong lalaki. Yung kumbaga happy-go-lucky lang. Bahagyang tumawa si Martin. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Ngumiti naman si Angela. At least, nabago naman yun ngayong araw. Mabait ka pala. Ang swerte-swerte ng girlfriend mo sa'yo. Doon ay unti-unting naglaho ang ngiti ni Martin at muli silang naglakad. Nagbuntong hininga naman si Angela. Martin, hindi pa rin ba kayo okay ng girlfriend mo? Sumagot naman si Martin. Hindi ko kasi siya maintindihan. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang eh. Mag-iisang buwan na rin kaming hindi nakakapag-usap ni Dayan. Napaiwas ng tingin si Angela. Hayaan mo na muna siya. Sa palagay ko, kakausapin ka rin nun sa mga susunod na araw. Kasi sa totoo lang, ang tanga niya kung pakakawalan niya pa ang katulad mo. Tumingin ng seryoso si Martin sa dalaga. Paano kaya kung tayo na lang? Saglit na natigilan si Angela. Ano bang sinasabi mo dyan? Ngumiti naman si Martin. Maganda ka, matalino, tapos mabait. Hindi ka materialistic di tulad ni Dayan. Kapag pinakilala kita sa mga magulang ko, pakiramdam ko botong-boto sila sa'yo. Bahagyang tumawa naman si Angela. Ewan ko sa'yo Martin,
Huwag mo nga ako niloloko ng ganyan. Hindi ko gusto ang ganyang biro. Tumalikod si Angela sa binata at nagpatuloy siya sa paglalakad para lang maitago ang pamumula ng kanyang pisngi. Hinatid ni Martin si Angela hanggang doon sa kwarto na tinutuluyan nito sa resort. Nag-enjoy ka ba ngayong araw na to? Nakangiting tanong ni Martin. Ngumiti naman si Angela. Oo naman. Sige na, magpapahinga na muna ako. Tumango lang si Martin at agad na rin itong umalis. Sumilip pa si Angela sa binata at nakita niya doon sa labas si Martin na naglalakad naman papunta sa kabilang gusali kung nasaan ang kanyang kwarto. Muli ay nahuli ni Angela ang sarili na nakangiti. Doon ay mas lalong naguguluhan na siya sa kanyang nararamdaman. Hindi na niya maintindihan ang kanyang sarili na mga oras na yon. Kinabukasan ay nakwento naman niya ang mga nangyari sa pinsan niyang si Trisha. Isang hinala naman ang binitiwan nito sa kanya. Hindi kaya nagiging babae ka na, Angela? Baka may gusto ka na kay Martin. Napabuga ng hangin si Angela. Hindi yun. Alam ko sa sarili ko na wala akong gusto sa kanya. Pero na-realize ko lang na hindi tama itong ginagawa ko. Nasasaktan na nga siya sa ginagawa ni Dayan tapos niloloko ko pa siya. Paano kung dumating sa punto na mahulog nga talaga siya sa akin? Kahapon sinabi niya sa akin na bakit hindi na lang daw kami. Trisha, natatakot ako sa mga posibleng mangyari. Sa palagay ko, dapat ko nang itigil ito. Dapat ko nang hayaan na maging masaya sila ni Dayan. Nagtanong naman si Trisha. Kung ganun, ano na ang plano mo ngayon? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Angela. Babalik na ako ng Maynila. Ititigil ko na itong plano kong ito. Siguro, magdadahilan na lang ako kay Martin ng kung ano-ano. Mabuti siguro na lumayo na ako bago pa mapunta ang sitwasyon sa kinatatakutan ko. Seryosong napatingin si Trisha kay Angela. Naging desidido naman si Angela sa kanyang plano. Pagdating ng hapon ay hinanap ni Angela si Martin doon sa buong resort. Nagtanong pa siya sa ilang staff na nakita niya doon. Sinabi ng mga ito na marahil ay nasa sports club si Martin. Nagtungo nga doon ang lesbiyanang dalaga. At nakita niya doon si Martin na naglalaro ng basketball mag-isa. Napahinto si Martin sa paglalaro nang makita niya si Angela. Nakangiti ito na lumapit sa kanya. Hindi naman nag-aksaya ng oras ang dalaga. Martin, kaya ako pumunta dito kasi gusto ko lang sana magpaalam. Plano ko na kasi bumalik sa Manila. Marami kasi akong naiwan trabaho sa opisina. Saglit na nag-isip ang binata. Uuwi ka na? Paano kung ayaw ko? Nagbuntong hininga si Angela. Martin, pasensya na talaga pero hindi na talaga ako pwedeng magtagal pa dito. Tumalikod si Martin at pinagpatuloy ang paglalaro ng basketball. 2 gabi na lang naman na. Babalik na rin kami sa Manila. Bakit hindi mo na lang hintayin ang araw na yun? Masaya naman tayo dito, di ba? Sinundan naman siya ni Angela. Martin, hindi mo kasi naiintindihan. Kailangan ko na talaga bumalik sa trabaho. Malalagot ako sa boss ko kung magtatagal pa ako dito. Saglit pa siyang hinarap ng binata. Ako na ang bahalang kumausap sa boss mo. You are working for JS Solution, right? Tito ko ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan mo. Ako na ang bahala sa'yo. Basta hindi ka muna uuwi. Nagpumilit naman si Angela. Pero Martin, hindi lang naman sa trabaho ang dahilan. Marami pang iba. Payagan mo naman na ako. Huminto sa paglalaro si Martin at muling hinarap si Angela. Bakit ba atat na atat kang umuwi? Okay ka naman kahapon, di ba? O sige, ganito na lang. Papayagan kitang bumalik sa Manila kung magagawa mo akong talunin sa basketball. Napakunot ang noo ni Angela. Ano ba namang kalokohan yan, Martin? Hindi naman sumagot si Martin at nagbuntong hininga si Angela. Okay, fine. Total, hinahamon mo rin naman ako. Eh di sige, pagbibigyan kita. Kinuha ni Angela ang bola at nagdribble siya. Naningkit ang mga mata ni Martin at napangiti siya nang makitang tila marunong maglaro ang dalaga. Tumakbo si Angela at agad na pinasok ang bola sa ring. Nakangiti naman si Angela sa binata. Nang si Martin naman ang may hawak ng bola ay
Matinding depensa ang ginawa ng dalaga. Teka, foul na yan ah. Grabe ka na makayakap sa akin eh. Natatawang sabi ni Martin. Natawa na lang din si Angela. I guess, aware ka naman na pisikalan ang larong basketball. Napuno ng tawanan ang paglalaro nilang dalawa. Napapalakpak si Martin sa tuwing na ipapasok ng dalaga ang bola sa ring. Kung minsan ay hinahayaan din niya na maagaw sa kanya ni Angela ang bola. Nang matatapos na ang oras at 1 puntos na lang ang kailangan ni Angela para manalo, ay tinapik ni Martin ang bola. Hahabulin na sana ni Angela ang bola, pero hindi niya nagawa ng yakapin siya ni Martin mula sa likuran. Natawa naman si Angela. Foul! Ikaw naman pala ang nangyayakap eh. Nanatili sila sa ganong posisyon nang hindi sumagot si Martin. Sa paglingon ni Angela ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi agad nagawang alisin ng dalaga ang kanyang mga mata sa binata. Napapikit na lang siya ng kanyang mga mata at naramdaman niya ang matamis na halik mula kay Martin. Hindi maintindihan ni Angela, pero ginusto niya ang halik na yon. Maraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan, bagay na lalong nagpagulo sa totoo niyang nararamdaman. Sa pagdilat niya ay tinulak niya si Martin. Napatigil naman si Martin. I'm sorry Angela, hindi ko sinasadya. Lalapit pa sana si Martin, pero muli siyang tinulak ng dalaga. At doon ay tumakbo si Angela paalis na gulong-gulo ang isipan. Habang nasa balkonahe si Tricia pati na rin ang iba nilang kasama, ay masaya silang nagkikwentuhan hanggang sa bigla na nga lang dumaan sa harapan nila si Angela. Angela, tara muna dito. Nag-iinom kami nitong alak na bigay ni Gerson. Sambit ni Tricia. Pero hindi sumagot si Angela. Bagkos ay halata ang pagdadabog nito na lumakad papunta sa kwarto. Segundo nga lang ang lumipas ay si Martin naman ang dumaan sa kanilang harapan. Nakita niyo ba si Angela? Halatang hinihingal pa si Martin dahil sa paghabol sa dalaga. Umakyat siya ng kwarto. Teka, ano bang nangyari at parang mainit ang ulo niya? Sinabi naman ni Martin na kailangan niya lang makausap si Angela at agad na rin siyang nagtungo sa kwarto ng dalaga. Naabutan ng binata na bukas ang pinto at nakita niyang nakaupo sa gilid ng kama si Angela. Angela, sorry sa ginawa ko. Napatayo naman si Angela. Martin, ano ka ba naman? Hindi mo dapat ginawa yun eh. Hindi mo naman ako kilala eh. Basta, hindi na tama ang mga nangyayari sa bakasyon natin dito. Huwag mo na akong pipigilan na. Kailangan ko na talagang umuwi. Sinimulan naman nang iimpake ni Angela ang kanyang mga gamit. Angela, kaya nga ako nandito eh. Kasi alam ko na mali ang ginawa ko. Hindi ko talaga sinasadya. Lalakad na sana palabas ang dalaga. Dala ang kanyang bag. Pero naramdaman niya ang pagyakap ni Martin mula sa kanyang likuran. Sobrang natigilan si Angela at ramdam niya ang hininga ni Martin sa kanyang balikat. Angela please, huwag ka munang aalis. Malulungkot ako eh. At mas lalo akong malulungkot kung iiwan mo ko dito Angela. Malulungkot ako kapag umalis ka. Doon ay hindi nagawang pigilan ng dalaga na harapin ang binata. Nakatitig naman si Martin sa kanya. Mula pa kagabi, tumatawag na sa akin si Dayan. Gusto na niyang muling makipagbalikan sa akin. Gusto niya na magkita na ulit kami. Huminga ng malalim si Angela. Bakit hindi mo gawin? Di ba si Dayan ang kasiyahan mo? Hindi ba't yun naman ang hangad mo Martin? Mas lumapit pa si Martin sa dalaga. Magpapakatotoo na ako. Gusto kita Angela. Habang mas nakikilala kita, mas lumalalim ang pagkagusto ko sa iyo. At alam kong mas masaya ako kapag ikaw ang kasama ko. Dumaloy naman ang luha ni Angela. Martin, hindi kasi tama. Hindi mo naman ako kilala eh. Hindi mo alam ang totoo sa pagkatao ko. Hanggang sa tumunog ang phone ni Martin at nakita nilang pareho na si Dayan ang tumatawag. Pinahid ni Angela ang kanyang luha. Sige na Martin, sagutin mo na ang tawag. Naniniwala ako na magiging masaya ka kay Dayan kaysa sa akin. Pinatay ni Martin ang kanyang phone at hinagis ito sa lapag.
Muli siyang tumingin sa mga mata ni Angela. Walang ano-ano'y hinatak niya si Angela at agad itong hinalikan sa labi. Hindi na nagawang pumalag ng dalaga. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili sa kasiyahan na nararamdaman ng kanyang puso. Sumabay si Angela sa agos ng pagmamahal ng binata. Mas lumalim pa nga ang halik sa kanya ni Martin at naramdaman niyang binuhat siya nito at dinala sa kama. Malalim ang paghinga ni Angela habang nakatitig sa binata na nasa kanyang ibabaw. Sa muling paglapat ng kanilang mga labi ay tila mas nagliyab pa ang kanilang mga damdamin. Huli na nang mapagtanto ni Angela na pareho na silang walang saplot ni Martin. Pero doon ay tuluyan siyang nagpaubaya. Sa sandaling yon ay unang beses na naramdaman ni Angela ang kanyang pagiging babae. Pinaubaya niya ang kanyang sarili sa lalaking alam niyang nagbibigay na rin ng kanyang kasiyahan. Ang kirot ay kanyang tiniis para sa nararamdaman niya sa binata. Doon mismo sa loob ng kwarto ay naganap ang isang mainit na tagpo na pinakahindi inaasahan ng dalaga. Parehong hiningal sina Angela at Martin matapos ang mainit na kaganapan. Nakatingala lang sa kisame si Angela at naramdaman niya ang paghalik ni Martin sa kanyang pisngi. Sa paglingon niya sa binata ay matamis na ngiti ang pinaabot nito sa kanya. Pumikit ang mga mata ni Martin at minuto lang ang nakalipas ay naging mahimbing na ang tulog nito. Bumangon naman si Angela at sinuot ang kanyang mga damit. Nagpunta siya sa terasa at doon ay lumanghap siya ng sariwang hangin. May ngiti sa labi ni Angela at walang pagsisising naramdaman sa nangyari. Alam niyang mali ang kaganapang iyon pero doon ay naramdaman niya ang kakaibang kasiyahan. Kasiyahan sa kanyang puso at kasiyahan sa kanyang pagiging babae na dekada na ring pinaghaharian ng kanyang pagiging lesbiyana. Magulo man ang nasa kanyang isipan pero pinagwalang bahala na muna niya ito. Sa sandaling yon ay ninamnam niya ang kakaibang saya na bumabalot sa kanyang pagkatao. Habang naliligo sa swimming pool si Trisha pati na rin ang kanilang mga kasama ay naningkit ang kanyang mga mata sa tao na hindi niya inaasahang makita. Dayan, nandito ka pala. Kilala ni Trisha si Dayan dahil madalas itong isama ni Angela sa kanilang mga family outing. Ngumiti naman si Dayan. Trisha, magkakilala pala kayo niyang si Gerson? Hindi agad nakasagot si Trisha kaya si Gerson na ang nagsalita. Oo, nagtatrabaho sila doon sa kumpanya ng tito ni Martin. Ano palang ginagawa mo dito? Sumagot naman si Dayan. Nasabi kasi sa akin ng kapatid ni Martin na nandito daw si Martin sa resort nila sa Bataan. Hindi kasi siya sumasagot sa tawag ko mula pa kagabi kaya pinuntahan ko na lang. Nasa loob ba siya? Puntahan ko na muna siya ha. Lumakad naman si Dayan papunta sa loob ng hotel. Nagkatinginan sina Trisha at ng kanyang mga kasama. Naku, gulo ito. Kailangan natin silang puntahan. Sambit ni Trisha. Doon sa lobby ng hotel ay nagtanong si Dayan sa isang staff at ang tinurungan nito na kinaroroonan ni Martin ay ang kwartong tinutuluyan ni Angela. Nang magising si Martin ay nakita niyang wala na sa tabi niya si Angela. Bumangon siya at doon niya ito natagpuan sa terasa na nag-iisa. Angela, anong ginagawa mo dito? Okay ka lang ba? Humarap si Angela sa binata at ngumiti siya dito. Hindi na ako aalis, Martin. Sasabay ako sa pag-uwi niyo pabalik sa Manila. Unti-unti namang napangiti ang binata. Yung nangyari kanina. Hinawakan ni Angela ang dalawang kamay ni Martin. Hindi mo dapat ihingi ng tawad ang bagay na yun sa akin. Ginusto ko ang nangyari, Martin. Lalo pa ngang lumaki ang ngiti ng binata at ganun din ang sa dalaga. Martin, hindi ko na itatanggi yung totoo. Mahirap man paniwalaan pero gusto na rin kita. Hindi ko akalain nahahantong ako sa ganitong pagkakataon. Kasi nga, hindi naman ako ganito eh. Pero bakit ko nga ba pipigilan ang sarili ko kung sa ganitong pagkatao naman pala ako magiging masaya? Lumapit si Martin sa dalaga at hinawi ang ilang hibla ng buhok nito. Hindi kita maintindihan, Angela. Pero ano man ang bagay na yun,
Masaya pa rin ako na pinili mo ang sitwasyon na yan para sa kasiyahan mo. Para sa kasiyahan natin pareho. Huminga ng malalim si Angela at ngumiti. Sa ngayon, gusto ko na munang mag-enjoy tayo dito sa bakasyon natin. Pero oras na makabalik tayo sa Manila, hahayaan na kitang pumasok sa buhay ko. Ipapakilala ko sa iyo ang totoong pagkatao ko. Ang pagkatao ko na gusto kong kalimutan para sa iyo. Pumatak pa ang luha ni Angela sa kanyang sinabi. Pinahid ito ni Martin at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Mahigpit din naman na yumakap si Angela sa binata. Habang paakyat si Dayan sa hagdan ay may pagtataka sa kanyang isipan kung bakit ibang kwarto ang tinuro ng staff na kinaroroonan ni Martin. Alam kasi niya na isang kwarto lang ang palaging tinutuluyan ng binata doon sa resort. Sa sandaling yun ay nagkaroon ng kakaibang hinala ang dalaga. Nang makarating siya sa kwarto ay hindi na niya nagawang kumatok, bagkos ay agad siyang pumasok. Nahagip kaagad ng kanyang mga mata ang binata na nasa terasa. Napatigil si Dayan nang makita niyang may kayakap na babae si Martin. Huminga ng malalim si Dayan at lumapit sa mga ito. Kaya ba hindi mo nagagawang sumagot sa tawag ko? Napatigil si Martin sa boses na narinig at sa paglingon niya ay nakita niya si Dayan na seryosong nakatingin sa kanya. Bahagyang tinago ni Martin si Angela sa kanyang likuran. Dayan, anong ginagawa mo dito? Sumagot naman si Dayan. Ako dapat ang nagtatanong niyan sa iyo. Anong ginagawa mo dito at kasama ang babaeng yan? Nang hindi makasagot si Martin ay sumugod si Dayan at nahablot niya ang buhok ni Angela. Pilit naman itong pinipigilan ni Martin. Dayan, ano ba? Tumigil ka na nga. Hirap naman maawat ang galit na dalaga. Humarap ka sa akin. Nahihiya ka ba ngayon sa ginagawa mo? Hanggang sa bahagyang natulak ni Martin si Dayan palayo. Malalim ang paghinga ni Dayan hanggang sa lumabas rin si Angela mula sa likuran ni Martin. Sobrang natigilan si Dayan sa kanyang nakita. Jello? Anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito? Napakunot ang noo ni Martin sa kanyang narinig. Sumagot naman si Angela. Dayan, I'm sorry. Hindi ko sinasadya na humantong sa ganito. Pumatak ang luha ni Dayan. Nakiusap naman si Martin. Dayan, patawarin mo ko. Pero si Angela ang gusto ko. Habang patuloy mo kong iniiwasan, si Angela ang nag-alis ng kalungkutan ko. Isang malutong na sampal ang pinaabot ni Dayan sa binata. Gusto? Martin, ni hindi mo nga kilala ang taong yan. Ipagpapalit mo ko sa taong hindi mo alam ang totoong pagkatao? Napakunot ang noo ni Martin sa pagtataka. Lalapit pa sana siya kay Dayan pero tinulak siya nito at muling sinampal. Agad-agad ay lumakad paalis si Dayan at napayuko na lamang ang binata hanggang sa nagsalita si Angela. Martin. Unti-unting humarap si Martin sa dalaga. Magkakilala kayo ni Dayan? Hindi ko maintindihan. Ano ba nangyayari, Angela? Ano ba ang totoo? Kusang pumatak ang mga luha ni Angela. Martin, patawarin mo ko. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito. Seryosong nakatingin pa rin sa kanya si Martin. So ano nga ang totoo, Angela? Ano ba ang dapat kong malaman sa pagkatao mo? Sa kabila ng mga paghikbi ay pinilit ni Angela na sabihin ang totoo. Martin, hindi naman talaga ako ganito. Hindi ako si Angela. Ako si Jello. Isa akong lesbiyana. At 2 taon kong naging karelasyon si Dayan. Sa sandaling yun ay dumaloy na rin ang luha ni Martin. Anong sinasabi mo, Angela? Pilit naman na pinapatahan ni Angela ang kanyang sarili. Lahat ito nakaplano, Martin. Mula nang magtagpo tayo. Lahat yun planado. Pati itong pagsama ko sa iyo dito sa Bataan. Ginawa ko yun kasi gusto kong makahanap ng kamalian sa pagkatao mo. Ginawa ko yun kasi gusto kong makilala yung lalaki pinalit sa akin ni Dayan. Kasi ang sakit para sa akin nung iwanan niya ako. Kinilala kita, Martin. Para makakuha ng mga impormasyon na alam kong ikasisira mo sa kanya. Kasi nagbabaka sakali ako na ma-realize niyang mali ang lalaking pinili niya. Nagbabaka sakali ako na bumalik siya sa akin.
Pero hindi ko inaasahan na hahantong sa ganito, na maaapektuhan pati ang pagkatao ko. Martin, I'm sorry. Hindi makapaniwala si Martin sa kanyang mga nalaman. Nagawa mo yun, Angela? Pinahid naman ni Angela ang tuloy-tuloy na pagdaloy ng kanyang mga luha. Martin, nagkamali kasi ako eh. Akala ko makakahanap ako ng kamalian sa pagkatao mo. Pero tama na pinili ka ni Dayan. Kasi mabuti kang tao. Totoo ka magmahal, Martin. Tama na minahal ka ni Dayan kasi hindi ka mahirap mahalin. Kasi kahit ako na ganito ang pagkatao, nagawa mong paibigin. Kahit ako, nahulog sa lalaking katulad mo. Yun ang totoo, Martin. Planado man ang lahat pero yung nararamdaman ko para sa'yo. Totoo ang lahat ng yun. At hindi ko yun inaasahan. Patawarin mo ko, Martin. Pero maniwala ka sa akin. Ginusto ko magpakatotoo. At ginawa ko yun sa sandaling pinaubaya ko sa iyo ang sarili ko. Yung nararamdaman ko ngayon, yun ang dapat mong paniwalaan kasi yun na ang totoo. Seryosong tiningnan ni Martin ang dalaga. Dapat kong paniwalaan na totoo? Angela, sa mga nangyayari hindi ko na alam kung alin doon ang totoo. Sabihin mo nga sa akin, paano ko magagawang maniwala ngayon sa iyo kung mula noong simula pa lang pala, panluloko na ang ginagawa mo? Angela, sinira mo ang pagtingin ko sa iyo. Sa nalaman ko, inamin mo na rin na hindi ikaw ang dapat na babaeng piliin ko. Tumalikod si Martin at lumakad na paalis. Naiwan naman si Dayan doon sa terasa. Sa pagdating doon nila Trisha ay nakita nila ang hagulgol na iyak ni Angela at agad nilang itong niyakap. Habang nagmamaneho si Alvin ng sasakyan ay nagkakatinginan sila ng kasintahan na si Trisha. Hindi kasi nila maiwasan na mapansin si Angela na tahimik lang at tulala na nakaupo sa likurang bahagi ng sasakyan. Halata ang pamumugto ng mga mata nito dahil nga sa nangyari. Hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay ay napansin din ng kanyang pamilya ang pamumugto ng kanyang mga mata. Hindi naman naiwasan ng kapatid nitong si Romer na magtanong sa pinsan nilang si Trisha. Teka lang Trisha, ayos lang ba si Jello? Bakit parang galing sa iyak yung mata ng kapatid ko? Nagbuntong hininga naman si Trisha. Si Dayan, nagkita sila ni Dayan doon sa resort na pinuntahan namin. Nagbuntong hininga din si Romer. Ewan ko ba naman dyan kay Jello? Sinabi ko naman na sa kanya na malabong bumalik na sa kanya si Dayan. Pero pinagsisiksikan pa rin niya ang sarili niya sa taong hindi naman siya mahal. Napaiwas ng tingin si Trisha. Pero Kuya Romer, hindi naman na si Dayan ang dahilan ng pag-iyak ni Angela. Doon sa resort na pinuntahan namin, hindi niya sinasadya na may masaktan siyang tao. Napakunot naman ang noo ni Romer. Teka, anong ibig mong sabihin? Agad din na sumagot si Trisha. Kuya Romer, sa palagay ko, si Angela na ang dapat na tanungin mo sa bagay na yun. Kasi kahit ako, naguguluhan kung paanong humantong sa ganong sitwasyon. Napatingin si Romer sa itaas ng hagdan kung nasaan ang kwarto ni Angela. Nang makaalis si Trisha ay sinubukang kausapin ni Romer ang kanyang kapatid. Makailang katok ang ginawa niya sa pinto, pero sa huli ay sinabi ni Angela na gusto na muna niyang magpahinga. Sa boses na narinig ni Romer, ay halata niyang umiiyak ang dalaga ng mga oras na yon. Sa mga sumunod na linggo ay pumasok na ngang muli sa trabaho si Angela. Nasa 3 araw din kasi siyang lumiban sa trabaho dahil na nga rin sa nangyari. Dahil nga sa isang gusali lang silang parehong nagtatrabaho ni Martin, ay hindi naging madali na iwasan nila ang isa't isa. Habang mag-isa si Angela doon sa coffee shop na nasa lobby, ay sakto namang dumating din doon si Martin. Nagtama ang kanilang mga mata. Pero nagbuntong hininga lang ang binata at agad na rin tumalikod sa kinaroroonan ng dalaga. Bahagyang napayuko si Angela pero paulit-ulit siyang napapalingon sa kinaroroonan ni Martin na masayang nakikipagbiruan sa mga kaibigan nito. Gusto ni Angela na lapitan ang binata. Gusto niya itong kausapin. Gusto niyang humingi ng tawad dito. Pero hindi ito madaling gawin para kay Angela, lalo pat alam niya na matindi ang galit sa kanya ng lalaking kanyang niloko. Nang magbabayad na si Angela sa binili niyang kape ay
Nahirapan pa siyang hanapin ang kanyang pitaka sa dala niyang bag dahil doon ay humaba ang pila hanggang sa may magsalita sa kanyang likuran. Kunin mo na itong pera. Humahaba na ang pila. Sa paglingon ni Angela ay nakita niya si Martin na nag-aabot sa kanya ng pera. Wala nang nagawa si Angela kundi kunin ito at ibayad sa kahera. Matapos niyon ay saktong nakita ni Angela ang kanyang pitaka. Mabilis na hinanap ng kanyang mga mata si Martin para ibalik dito ang perang inabot nito kanina. Nakita niya itong pasakay na sa elevator. Hinabol niya ito at nagawa niya itong maabutan bago ito makasakay. Martin, ibabalik ko lang itong perang pinahiram mo kanina. Sumagot naman si Martin. Hindi na, wag mo nang problemahin yun. Nagpumilit naman si Angela. Sige na, nakakahiya naman na hindi ko bayaran. Seryosong napatingin si Martin sa dalaga. Sigurado ka ba? O sige, akin na. Baka maging dahilan pa yung pera na yan para paulit-ulit kang lumapit sa akin. Nang kunin ito ng binata ay agad na rin itong sumakay ng elevator. Isang malalim na buntong hininga na lang ang pinakawalan ni Angela. Labis na nasaktan si Angela sa hindi magandang trato sa kanya ni Martin. Pero wala rin naman siyang ibang sinisisi kundi ang kanyang sarili. Alam niyang siya ang nagkamali kung bakit siya nasasaktan ng ganon. At halos kainin siya ng kanyang konsensya sa katotohanan na isang mabuting tao ang nagawa niyang saktan at paasahin. Isang Sabado habang mag-isang nakatambay si Angela sa balkonahe ng kanilang bahay, ay dumating doon ang kanyang kuya Romer. Naupo ito sa bakanteng upuan at matipid na ngumiti sa dalaga. Angela, napansin kong pagbabago sa iyo mula nang magbakasyon kayo sa Bataan. Sa pananamit mo, sa kilos at pananalita mo. Alam mo, gusto ko sana maging masaya na bumalik ka sa pagiging si Angela. Kasi alam kong yan din ang kakasaya ni Mama. Pero ang hirap maging masaya kung alam kong malungkot ka naman. Bahagyang tumawa naman si Angela. Ano ka ba naman Kuya Romer? At sino naman ang nagsabi sa'yo na malungkot ako? Hindi naman nawala ang seryosong tingin ni Romer sa dalaga. Sinabi na sa akin lahat ni Trisha ang totoo. May nasaktan kang isang lalaki. Natigilan si Angela sa kanyang narinig at napaiwas ng tingin. Tatawanan mo ba ako ngayon na alam mo naging taliwas ako sa nakilala niyong pagkatao ko? Sumagot naman si Romer. Bakit naman kita tatawanan? Palagi naman kitang iniintindi, di ba? Nang mapatingin si Angela sa kanyang kuya ay kusang dumaloy ang kanyang mga luha. Kuya, hindi ko naman sinasadya yung mga nangyari. Pero napakasama ko. Isang mabuting tao yung niloko ko. Mabait si Martin. Hindi ko dapat ginawa ang bagay na yun sa kanya. Kasi sa lahat ng lalaki na kilala ko, siya ang pinakakakaiba. Kaya nga hindi ko naiwasang magkagusto sa kanya sa kabila ng totoo kong pagkatao. Dahil kay Martin, napagtanto ko na kaya ko palang maging masaya sa pagiging babae. Pero sinayang ko yung pagkakataon na mas tumagal pa ang saya na nararamdaman kong kasama siya. Kasi sinaktan ko siya. Kasi ginago ko yung lalaking alam kong nagpapasaya sa akin. Naging hagulgol ang iyak ni Angela at niyakap naman siya ni Romer. Ilang araw na rin ang lumipas pero tila ang hapdi sa puso ni Angela ay nandoon pa rin. Doon ay nasabi niya na ang katauhan ni Martin, ang isa sa mga lalaki na hindi madaling kalimutan, lalo pat sa lalaking ito niyan unang naranasan ang maraming bagay. Lumipas pa nga ang ilang araw ay may pagtataka sa isipan ni Angela dahil hindi na niya nakikita doon si Martin sa building kung saan sila parehong nagtatrabaho. Aminado siya na malaki pa rin ang puwang ni Martin sa kanyang puso. Kaya patuloy siyang umaasa na muli siya nitong kakausapin at magiging maayos ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Alam ni Angela na siya ang nagkamali, kung kaya't siya na rin ang gumawa ng hakbang para muli silang magkausap. Angela, anong ginagawa mo dito? Nakangiting tanong ni Gerson nang makita niya si Angela doon sa kanilang opisina. Gerson, nagpunta ako dito kasi napansin ko na ilang araw ko na rin hindi nakikita si Martin. Pwede ko ba siyang makausap? Nawala ang ngiti ni Gerson at nagbuntong hininga siya. Angela,
Malabong makausap mo pa si Martin. Umalis na kasi siya nitong weekend papuntang New York. Tinanggap na kasi niya yung alok sa kanya ng daddy niya na patakbuhin ang maliit nilang negosyo doon. Hindi na nakasagot pa si Angela sa impormasyon na kanyang nalaman. Pag-uwi sa bahay ay doon nga muling dumaloy ang mga luha ng dalaga. Luha ng bagay na kailangan niyang tanggapin. Ang katotohanan na hindi na nga sila magkakaayos pa ni Martin. Ilang araw din ang lumipas, pero nahirapan talaga siyang makalimot. Hanggang sa isang calling card ang nakita niya sa kanyang kwarto. Calling card na pagmamay-ari ni Martin at doon ay nakalagay ang isang email address. Martin, kamusta? Hindi ka naman ba nahihirapan sa trabaho? Tanong ni Tito Ferdy na tiyuhin ni Martin na kasama nito doon sa Amerika. Ngumiti naman si Martin habang gumagawa ng report sa kanyang negosyo. Tito Ferdy, okay naman po ako. Unti-unti na rin naman po ako nasasanay. Napangiti din naman ang tiyuhin na si Ferdy. Isang restaurant doon sa New York ang negosyo na pinapatakbo nilang magtiyuhin na pag-aari naman ng ama ni Martin. Masaya na ang buhay ni Martin sa Amerika. Doon ay pinili niyang kalimutan ang lahat na nangyari sa kanya sa Pilipinas. Isa na nga doon ang babaeng nagkaroon ng malaking puwang sa kanyang puso pero nagawa lang siya nitong lokohin. Hindi maitatanggi ng binata sa kanyang sarili na madalas pa ring tumatakbo sa kanyang isipan si Angela pero pinilit niya itong kalimutan. Doon ay sinabi niya na kailangan niyang tuluyan alisin sa kanyang isipan ang babaeng nanakit at nanloko sa kanya. Para sa kanya, ang katulad ni Angela ang hindi niya dapat pagkatiwalaan. Pinili na lamang muna ni Martin ang mamuhay na walang babae sa kanyang buhay. Doon ay mas naging abala siya sa kanyang negosyo. 10:00 ng gabi ay nag-aayos na si Martin doon sa kanyang opisina para umuwi. Hanggang sa napatigil siya nang makita niya ang isang email. Natigilan siya nang mabasa niya kung sino ang taong pinanggalingan nito. Saglit siyang natahimik pero nandoon na siya sa Amerika at pinili ang tahimik na buhay. Imbis na basahin ang email na galing kay Angela ay hindi niya ito pinansin at agad nang pinatay ang kanyang laptop. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy siyang nakakatanggap ng email mula kay Angela na nasa Pilipinas. Halos linggo-linggo ay nakakatanggap siya nito. Umabot pa nga ng mahigit 2 buwan ay patuloy pa rin ang pagpapadala ni Angela ng email sa binata. Pero ni isa sa mga ito ay hindi binalak ni Martin na basahin. Umabot na ng halos 20 ang naipadalang email ng dalaga na patuloy pa rin ini-ignore ng binata. Hanggang sa isang araw nga ay ginawa na ni Martin na palitan ang email address na kanyang ginagamit nang sa gayon ay hindi na niya makita pa ang patuloy na liham na pinapadala sa kanya ni Angela. Ayaw niya na kasing magkaroon ng ugnayan sa taong minsan nang sinaktan ang kanyang damdamin. Tito, wag na po kayo mag-send ng mga report doon sa dati kong email. Pinalitan ko na po ang ginagamit kong email address. Napakunot ang noo ng kanyang Tito Ferdy. Ganun ba? Sige, sendan mo ko ng quotation para mabago ko yung mga pricing na dapat i-adjust. Sabi naman ni Ferdy. Mas naging tahimik na nga ang buhay ni Martin nang magpalit siya ng email address. Doon ay hindi na niya nakikita ang mga email na pinapadala sa kanya ni Angela. Sa paglipas na mahigit 1 taon ay tuluyan niya rin itong nakalimutan. Nawalan na ng panahon ang binata sa kanyang buhay pag-ibig. Lalo pa nga nang dumating ang mga araw na lalo pang lumalaki ang kanilang negosyo na kanyang hinahawakan. Doon naging abala si Martin at nawala na rin sa kanyang isipan ang bumalik sa bayan na kanyang pinanggalingan. Habang nagtatrabaho si Martin doon sa kanyang opisina ay nandoon din ang isang babaeng Pilipina na madalas nilang customer sa kanilang restaurant. If you're going to invite me, edi go ako. Sino ba naman ako para tumanggi sa isang Martin na tibidad? Natawa na lang si Martin sa sinabi ng dalaga hanggang sa nagpaalam na rin ito na aalis na. Nasalubong pa ng naturang babae ang tiyuhin ni Martin na si Ferdy. Pamangkin, napansin ko lang na napapadalas ang pagpunta dito ni Heidi ah. What's going on between the two of you? Girlfriend mo ba siya? Bahagyang tumawa si Martin at agad na dumipensa. Tito Ferdy naman, customer lang po dito sa resto si Heidi. There's nothing between the two of us.
Sadya naging magkaibigan na lang din kami dahil nga sa madalas siya dito sa resto. Tumango naman si Ferdy. I see. Pero alam mo, maganda siya. Bakit hindi mo ligawan? Mukha namang malaki ang pag-asa mo sa kanya. Napasandal naman si Martin sa kanyang kinauupuan. Hindi ko po alam, Tito Ferdy. Actually, I like her. Pero parang hindi pa ako handang pumasok ulit sa relasyon. Tumawa naman si Ferdy. Martin, I just want to remind you that 2 years from now, 30 years old ka na. Medyo napag-iiwanan ka na. Wala ka pa bang balak magpamilya? Natatawa na naiiling naman si Martin. Hindi naman niya minabadali, Tito Ferdy. Kung darating, edi darating. Naupo naman si Ferdy. By the way, nakausap ka na ba ng daddy mo tungkol doon sa bagong negosyo niyo sa Manila? Nagbuntong hininga naman si Martin. Nasabi na nga po niya sa akin. Gusto ko man po sanang hawakan ng negosyo na yun pero paano naman po itong pinaghirapan natin dito sa New York? Siguro, dito na lang po muna ako. Mas tahimik po kasi ang buhay ko dito. Wala ring nagawa si Ferdy sa desisyon ni Martin kaya hindi na rin niya ito pinilit pa. Nang umalis si Ferdy ay mag-isa na lang ang binata doon sa opisina. Isa sa mga kasosyo niya ang kanyang tinawagan para sa isang report na kanyang hinahanap. Nasaan na? Uuwi na lang ako. Hindi ko pa rin nare-receive yung proposal mo sa email. Sambit ni Martin. Sumagot naman ang kanyang kausap. Naku Martin, sorry sa lumang email address mo pala na send ng staff ko. If you still have access on that account, pakicheck na lang oh. Wala na ngang nagawa si Martin kaya binuksan na lang niya ang kanyang lumang email address. Doon ay natigilan siya sa kanyang nakita. Halos nasa mahigit 500 ang unread messages na naroon. At karamihan doon ay nanggaling sa isang babae sa kanyang nakaraan. Ito ay walang iba kundi si Angela. Napakarami ng liham nito na pinadala sa loob ng mahigit 1 taon na hindi binuksan ni Martin ang kanyang lumang email address. Lalo pang naningkit ang kanyang mga mata nang makita niya na 4 na oras pa lang ang nakakalipas nang matanggap niya ang pinakahuling email ni Angela. Hindi makapaniwala si Martin na sa loob ng mahigit 1 taon ay patuloy itong nagpapadala ng email sa kanya. Nakalimot na si Martin sa mapait na nakaraan, kaya doon ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na basahin ang pinakahuling liham nito. Martin, it's been 1 year and 3 months simula nung huli tayong magkita. Hindi man ako nakaka-receive ng reply sa lahat ng email ko sa iyo. Pero hindi pa rin ako hihinto hanggat hindi ko pa rin natatanggap mula sa iyo na pinapatawad mo ko sa nagawa kong panluloko sa iyo. Patuloy akong aasa na mapapatawad mo pa rin ako. Sa totoo lang, hindi ko na nga alam kung nababasa mo pa itong mga pinapadala ko. Pero wala na rin akong pakialam pa. Alam mo ba na ang laki na ng binago mo sa buhay ko? Muntik ko na ngang hindi makilala ang sarili ko. Pero alam mo, mas masaya ako sa pagkatao ko ngayon. Maraming salamat Martin, kasi ikaw ang dahilan kung bakit pinili ko ang buhay na to. Kasi dahil sa iyo, nalaman ko na mas magiging masaya ako sa ganito kong pagkatao. Saka nga pala, kung nabasa mo man yung mga nakaraan kong email, may update na kasi doon sa promotion ko. Ako na ang coordinator ng engineering department. Nakapagpagawa na nga rin ako ng bahay eh. Sobrang saya. Pero mas masaya sana kung malaman ko na napatawad na ako ng taong nasaktan ko noon. Martin, patuloy akong aasa na makakarinig ako ng sagot mula sa iyo. Mag-iingat ka dyan ha. Sobrang natigilan si Martin sa kanyang binasa. Hindi siya makapaniwala na sa haba ng panahon na lumipas ay hindi tumigil si Angela sa paghingi ng tawad sa nagawa nito. Napasandal si Martin at doon ay hindi naiwasan na bumalik sa kanyang alaala sa nakaraan. Ang masasayang alaala na kasama niya si Angela. Ang mga panahon na nagbakasyon sila sa Bataan. Sa sandaling yun kasi ay doon rin unti-unting nagkaroon ng puwang sa kanyang puso ang dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Martin at pinagpatuloy na niya ang kanyang trabaho. Ma, ayos na bang make-up ko? Hindi ba masyadong daring itong damit ko? Tanong ni Angela sa kanyang nanay na si Celia. Sumagot naman si Celia. Hindi nga, sobrang ganda mo nga eh. Sige na, nandyan na ang Kuya Romer mo sa sala.
Doon ay tumayo naman na si Angela. Malaki nga talaga ang nagbago sa pagkatao ng dalaga. Mula nang makilala niya si Martin ay marami siyang napagtanto sa kanyang buhay. Isa na nga doon ay ang tunay niyang kasarian na nagbigay rin naman talaga sa kanya ng tunay na kasiyahan. Kaya nga kahit pa mahigit 1 taon na mula nang hindi sila magkita ni Martin, ay nagpatuloy siya sa nabago niyang pagkatao. Ang dating Angela na lalaki kumilos ay tuluyang naging isang babae. Magandang dalaga na talaga nga namang naging gustuhin ng mga kalalakihan. Sa pagbabago ni Angela ay hindi naiwasan na maraming lalaki ang sumubok na manligaw sa kanya. Pero ang lahat ng yon ay hindi umubra sa dalaga. Dahil para sa kanya ay isang lalaki lang ang mananatili sa kanyang puso. At kahit na malayo na ito sa kanya ay patuloy siyang umaasa. Ano? Tara na? Tanong ni Romer sa kanyang kapatid na si Angela. Pormadong-pormado si Romer na sinalubong ang magandang dalaga. Si Romer ang date ni Angela ng hapon na yon. Kasal kasi nila Eunice at Gerson ng hapon na yon at imbitado nga sina Angela pati na rin ang kanyang kuya Romer. Masaya si Angela para sa kanyang mga kaibigan. Mula kasi nang manggaling sila sa Bataan ay natuloy rin sa isang masayang relasyon ang dalawa. At sa araw nga na yon ay magaganap ang kanilang pag-iisang dibdib. Matapos ang seremonya sa simbahan ay sa isang malaking hardin ginanap ang reception. Katabi pa rin ni Angela ang kanyang kuya Romer. Angela, kilala mo ba ang lalaking yon? Napansin ko kasi na kanina pa panay tingin sa'yo. Sambit ni Romer. Napakunot ang noo ni Angela sa sinabi ng kanyang kuya at hinanap niya ang lalaking tinutukoy nito hanggang sa napatigil siya nang makita niya ito. Nakaupo ito sa bandang likuran at kasama ang ilang dating kaibigan. Ito ay ang lalaking nagbago sa kanyang pagkatao. Hindi makapaniwala si Angela na doon ay muli niyang makikita si Martin. Nang magtama ang kanilang mga mata ay agad nang umiwas ng tingin si Angela. Matinding kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Segundo lang ay lumapit na sa kanya ang pinsan niyang si Trisha. Angela, nandyan siya. Nandyan si Martin. OMG. Maybe this is your chance para magkausap kayong dalawa. Balita ko pa naman, single pa rin siya until now. Sumagot naman si Romer. Si Martin? Saan siya? Siya ba yung nandun banda sa sulok? Marahang hinatak ni Angela si Romer. Kuya Romer naman, huwag ka nga masyadong magpahalata. Lalo kong kinakabahan dahil sa inyo eh. Hanggang sa tumayo na nga si Martin at nakita nilang lumakad ito palapit sa kanila. Nang makalapit si Martin ay nagpaalam rin agad sina Romer at Trisha na aalis saglit para na rin magkaroon ng pag-uusap ang dalawa. Naupo si Martin sa isang bakanting upuan. Tila hindi naman komportable si Angela dahil sa kaba na kanyang nararamdaman. Sa paglingon ni Angela sa binata ay ngumiti ito sa kanya. Kamusta na? Hindi ko akalain na magkikita pa ulit tayo. Sambit ni Martin. Unti-unti din namang ngumiti si Angela. Ayos lang. Kailan ka pa nakabalik dito sa Pilipinas? Sumagot naman si Martin. Nung isang araw lang. Bumalik ako kasi may bagong negosyo ang daddy ko na gusto niya na ako ang humawak pansamantala. Nagkataon naman nakasal pala nila Gerson kaya dumalo na rin ako. Nakakatuwa lang ano. Parang dati lang, naglalandian lang sila noong nagbakasyon tayo sa Bataan. Bahagyang tumawa naman si Angela. Noong panahon na yun, halata din naman kasi talaga na gusto nila ang isa't isa. Tumango naman si Martin. Mas gumanda ka ngayon na. Pero balita ko, wala ka pa rin daw asawa hanggang ngayon. Ngumiti naman si Angela. Hindi naman kasi madali makahanap ng lalaki mapagkakatiwalaan. Siguro, natatakot lang din ako. Bahagyang tumawa si Martin. Natatakot ka? O baka naman may hinihintay ka lang. Napaiwas ng tingin si Angela at halata naman ni Martin ang pamumula ng pisngi nito. Pinilit naman ni Angela na maiba ang usapan. Di ba sabi mo 2 buwan ka pa dito sa Pilipinas? Baka gusto mong sumama sa amin nila Trisha. Pupunta kami sa Palawan sa susunod na linggo. Saglit pa na nag-isip si Martin. Gustuhin ko man sana pero malabo eh. Medyo nagtitipid din kasi ako. Medyo nawala naman ang ngiti ni Angela. Ganun ba?
Ikaw ang bahala. Muli namang nagsalita si Martin. Unless, ililibre mo ko. Marami ka ng pera, di ba? Sabi mo doon sa huling email mo, na-promote ka. Nakapagpagawa ka na nga ng bahay mo, di ba? Natigilan si Angela sa kanyang narinig. Nababasa mo yung email ko? Ngumiti naman si Martin. Yung iba, nabasa ko na. Pero yung iba, hindi pa. Medyo marami lang kasi. Nagkaroon ng malaking ngiti sa labi ni Angela hanggang sa hinawakan ni Martin ang kanyang kamay. Angela, sorry kung iniwanan kita ha. Sorry kung bigla akong lumayo. Hindi naalis ni Angela ang kanyang paningin sa mga mata ni Martin hanggang sa unti-unting namutawi ang matamis na ngiti sa kanilang mga labi. Narinig ni Martin na tinawag na siya ng isa sa kanyang mga kaibigan na kasama niya. Bago siya umalis ay lumingon siya muli kay Angela. Paano? Next week, see you in Palawan. Hindi naman na nawala ang ngiti ni Angela at tumango siya sa binata. Sa pagkakataong yon ay pareho na sila ng nararamdaman. Hindi na nila gusto pang palagpasin ang pagkakataon na maibalik at maipagpatuloy ang naudlot sa kanilang nakaraan. Doon ay napagtanto rin naman ni Martin na si Angela pa rin ang laman ng kanyang puso at siya rin naman ang laman ng puso ng dalaga. Sa sumunod na linggo ay nagkasama nga silang nagbakasyon sa Palawan. Hindi na nila sinayang ang mga sandali na sila ay magkasama. Hindi na naging paligoy-ligoy pa ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Bumalik sila ng Manila bilang opisyal na magkarelasyon. Nang makabalik naman si Martin sa Amerika, ay hindi doon basta-basta natapos ang kanilang pag-iibigan. 4 na buwan lang ang nakalipas ay nakuha rin ni Angela ang kanyang visa at sumunod rin siya kaagad sa Amerika. Doon na nagpakasal sina Martin at Angela at bumuo ng kanilang sariling pamilya. Matinding pag-aalaga ang ginawa ni Martin sa kanyang may bahay. Lalo pa nga nang malaman niya nagdadalang tao ito sa kanilang panganay na anak. Han, sana lalaki yung panganay natin ano? Sambit ni Martin. Umalma naman si Angela. Lalaki? Parang mas gusto ko na babae ang panganay natin. Kasi puro lalaki na nga ang pamangkin ko sa Pilipinas. Hinawakan naman ni Martin ang kamay ng kanyang asawa. Pwede rin naman, kung babae. Ano kayang pangalan? Pwede na bang Dayan? Marahang kinurot ni Angela ang kanyang mister. Tumigil ka nga. Tahimik na ang buhay niya. Bakit parang gusto mo pang guluhin? Siguro kung hindi mo nalaman na pamilyado na siya, siya siguro ang pakakasalan mo ano? Bahagyang natawa naman si Martin. Si Dayan? Hindi ko naman magagawang ipagpalit si Angela. Mas maganda kaya yun. At mas mahal ko yun. Natatawa na lang at napapailing si Angela at yumakap pa sa kanya si Martin. Doon sa Amerika ay pinanganak nila ang panganay nilang anak na si Marinela. At 1 taon lang ang lumipas ay sinilang naman ang bunso na si Jackson. Doon ay mas tumindi pa nga ang pagmamahal nila Martin at Angela habang kasama ang dalawang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Wala na nga silang mahihiling pa kundi ang maayos na buhay para sa kanilang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento. Ako pong muli si Lucas Mariano at magandang gabi po.